Samantala, pagkakaisa, panalangin at pag-asa ang namumutawi sa Digos City. Alamin ang mga mahalagang pangyayari sa kauna-unahang Digos City Indigenous Peoples Summit kung saan tinalakay ang mga issue at pangangailangan ng mga katutubo. Narito ang balita ni Jean Domingo. Modern din nga siyudad ang Digos City, wala. Ang tribal... Matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Digos City Indigenous Peoples Summit sa Barangay Dawis, Latasa Resort na pinangunahan ng mga leader ng Indigenous Peoples mula sa iba't ibang barangay sa Digos City na nagtipon upang talakayin ng mga issue at pangangailangan ng kanilang mga komunidad na pinangunahan ng inisyatiba. Dato Pamulingan, Pastor Apollo Sikibuloy. Ilapod na si Pastor as a spiritual leader. Ang pangunahing bahagi ng summit ay nakatuon sa mga issue at alalahanin ng mga Unified Indigenous Cultural Communities sa Digos City. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga IP leaders na ibahagi ang kanilang mga karanasan at panawagan para sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Importante itong mga pagtitipon lalo na ngayon para sa mga pamayanan ng katutubo sa buong Pilipinas dahil umaharap siya ngayon ng napakalaking hamon. Ito yung attempt ng Kongreso na iaminda ang batas na IPRA. So kailangan ang mga pamayanan ay magtipon-tipon, mag-usap, magkaroon ng paninindigan tungkol dito. Kailangan nila depensahan ang batas na IPRA. Nagpahayag naman ng kanyang suporta at pagpapahalaga kay Pastor Apollo Sikibuloy, ang ilang lider ng katutubo. Ayon sa Provincial Tribal Chieftain ng Davao del Sur na si Bai Norma Rivera, hindi makatarungan ng mga paratang laban sa buting pastor. Ipinahayag nito na marami nang naitulong si Pastor Apollo Sikibuloy sa mga IP sa Davao del Sur. Sabi ko, bakit ganito yung ginagawa nila kay Pastor Kibuloy na hindi man talaga siya masamang tao? Ang dami niyang natulungan ng mga IP children, mga scholarship na yung less fortunate na mga tao, na mga bata, tinulungan niya para makapag-aral sila. Pastor, we will be remaining or continuing praying for you, that the Lord will give you more strength, the Lord will give you more good health, and the Lord will give you a perseverance, a long suffering, that you can overcome all those trials and all those obstacles. Sa mga nakaraang taon, kahit hindi pa siya tumakbong Senado, tumutulong na si Pastor Kibuloy sa mga katutubo at nagpapakita na siya ng kanyang mga panindigan para sa katotohanan, lalo na sa kanyang mga programa sa SMNI, yung laban kasama ng bayan, na walang takot siya nagsasalita para sa katotohanan. So ang tingin ko, kung maging senador siya, ipagpatuloy niya itong mga pinakita niya na positibo para sa mga paninindigan para sa sambayanan at para sa katotohanan. Unang-una, Dato Pamulingan, kahit ano man yung hinaharap mo ngayon ng mga pagsubok, isipin mo, meron kang mga kapatid na katutubo dito sa Mindanao na patuloy na sumusuporta sa iyo at palaging nagdarasal para sa darating ang araw na mabigyan ng hustisya ang inyong sitwasyon, lilitaw ang katotohanan at ang katarungan. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Narito lang po ang mga kapatid niyong katutubo dito sa Mindanao. Ipinahayag ng mga dumalo ang kanilang paniniwala sa kanyang pagiging inosente at nanalangin para sa kanyang kaligtasan at sa pagkakahayag ng katotohanan. Ang kanilang panalangin ay nagpapakita ng matinding suporta at pagmamahal sa dating Pangulo na itinuring nilang isang tunay na bayani at isang mabuting pinuno ng bansa. Dili mi gusto nga ingon ana ang ato aron magampo jud mi, kay aron matabangan jud siya, aron makagawas jud siya, aron kaluyan siya sa Ginoo.
Para sa kuha karon naman pud ko nahibalo. Sa kitang gani ko di ko katingog kay simple kakita man kog TV no. Suportahan lang nato siya sa pagampo ay kumo sa espiritu sa Ginoo nga magpatigbabaw kang Duterte. Mula sa mga talakayan na pinamumunuan ng inspirasyon at gabay ni Dato Pamulingan Pastor Apollo C. Quiboloy, nagkaroon ng isang malakas na diwa ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga lider ng katutubo. Isang konkretong plano ng pagkilos ang nabuo, naglalaman ng mga estratehiya para sa pagsulong ng kanilang mga karapatan. Ito'y nagsisilbing patunay ng kanilang determinasyon na makamit ang isang mas maayos at maunlad na kinabukasan para sa kanilang mga komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.